Janzi, and I'm currently with... Hi guys, I'm Usher. And we are here at the Chigi, Japan! Yes! Grabe! I'm super happy because finally, ayan, di ba? Ito yung most awaited moment ko talaga na mapuntahan natin yung mga leaders dito sa Japan. And as you all know, guys, pupunta tayo sa Japan to launch economy dito. At kasama natin, of course, ang isa sa mga leaders natin, the brand new, the newest leader here in Japan. It's Usher. Grabe, sobrang nakakatuwa, guys. Kasi, alam niyo ba kung ilang taon to? Ilang taon ka na, Usher? I am currently 21 years old. Grabe naman! Batang-bata, grabe. Alam mo guys, ako talaga naiisip ko, what if alam ko na yung opportunity to at the age of 21? Siguro grabe. Siguro sobrang, as in, literal sobrang yaman ko. Pero I'm really happy na you are here with our team, and I hope na talagang maging, alam mo yun, talagang papabongga mo ang community dito sa Japan kasi sobrang ansisipag talaga ng mga aunties mo dito, ang mga tita, mga tito niya kasi talagang siya yung pinaka-youngest natin dito, blood dito sa Japan. Kaya sobrang naniniwala ako na marami itong matatap na mga same age niya. Yung mga, ano na kayo, Gen Z? I think so. Gen Z, mga Gen Z, di ba? So, ay, magkatanong lang ako a little about you because syempre meron tayong mga, alam mo, mga manonood dito na mga Pilipino, mga Japanese. Ano mo, bakit nandito ka sa Japan? Bakit nandito kami? Syempre, sa Philippines, wala naman magandang trabaho mahanap doon. So, pumunta kami sa Japan para maghanap buhay. Pero talaga, originally sa Japan ka nagtatrabaho? O nag-aral? Pumunta po kami ng Japan is elementary fifth grade ako. So dito ka na nag-aral? Yes. Dito ka na nag-graduate? Okay. So bata ka pala, nandito ka na sa Japan. And so far, kamusta naman yung financial situation mo here in Japan? Well, I could say, kung magtatrabaho ka dito sa Japan ng normal, syempre kulang pa rin yung sahod mo sa trabaho kasi it ties up the expenses eh. Yeah, Malaki man sahod, yung expenses mo ganun din kalaki. So syempre kulang pa rin yun kung gusto mo ng mas magandang buhay para sa sarili mo. So on the average, magkano ba ang kinikita ng isang, alam mo yun, average Filipino-Japanese or Filipino OFW here in Japan? On the average. So tingin ko ang average dito is around 200,000 yen. So mga $1,800 yun. $1,800 in a month. In a month. Malaki din ah. Malaki din, oo. Pero on the average din, magkano ang ginagastos ng isang may normal family here in Japan? Naku po, kung sasahod ka ng ganun, kulang na kulang po yun. Ano talaga? So mahal din pala ang gastusin dito sa Japan. Oo. So ibig sabihin, if you are earning 1,800 here in Japan, hindi pa rin siya pala enough. Diba? Sapat meron may mga exception. Ano ba normally trabaho ng mga Pilipino dito sa Japan? Normally mga trabaho ng mga Pilipino dito is caregiver. Nagtatrabaho sa Gemba. Mga Pilipino nagtatrabaho dito, alam nila kung ano yun. At napakahirap mo. Ano yan? Construction. Construction? Akala ko Japayuki. Kasi nung unang panahon, ewan ko nung mga parang panahon namin, marami akong mga naging kaibigan din. Ng mga sila ngayon. Sa Umise. Sa Umise, ayun. Ngayon, nasa sila, construction. Hindi ba, yung mga lalaki construction. Okay. Sa bagay. Kasi yung mga babae naman, ayun ngayon, parang sabi mo. Sa Umise sila? Sa Umise sila. Okay. Medyo malaki din sa doon, so... Oo. Kaya doon sila. Pero kung yun naman trabaho mo, parang hindi mo naman magagawa yung gusto mo sa buhay sa parang ganun trabaho. Diba? Kasi doon, parang more on nasa entertaining side, diba? So like parang mas active yung lifestyle mo, may alak, diba? Merong mas gabi ka nag-work, diba? So unhealthy talaga sa lifestyle, diba? So ngayon, talagang dito sa Pilipino, sobrang dito sa Japan, yung mga Pilipino talaga, napakasipag naman din talaga. Hindi mo naman talaga matatawaran yung yung dedication nila sa mga trabaho nila. That's why, marami dito sa Japan talaga gusto nila Pilipino ang mga empleyado. Kasi talaga nandyan yung hard work talaga, nandyan yung commitment talaga nila to do their best when it comes to their job, diba? Kasi talagang, ngayon, yung mga Pilipino, ang ginagawa nila is pumunta sila dito, binibigyan nila yung family nila. Diba? Ganun normally, kasi kasama nila halos yung mga asawa at anak nila, diba? Like what happened with you, nandito ka rin sa Japan. And so far, ngayon, bakit ka nag-join with economy? I mean, why are you here with us? And Why am I yes. here? Okay, so, meron na rin akong konting experience sa trading space. At alam ko malaki ang opportunity na mabigyan nito sa mga tao. Lalo na kung ino-offer ng economy, no? Sobrang ganda po ang ino-offer. Sa mga taong walang experience,
silang kumita ng malaki sa bagong opportunity. So before, meron ka na pala experience sa trading. So you're trading what? Forex? Stocks? Crypto po. Crypto, Bitcoin. okay. You're trading Bitcoin. And so far, nakita mo yung opportunities dito sa economy na talagang makakatulong to sa ibang tao para mas maging equipped. Eh, ikaw ba, so far, kamusta yung trading journey mo? Trading journey ko, okay naman so far. Good naman siya, pero at the same time, kung gagawin mo nga naman kasi wala kang knowledge, wala kang experience. Hindi lang yun. Nakakalungkot naman yung mga mag-isa. So, syempre, gusto mo may kasama ka, di ba? May kasama kang umakyat. Para masaya yung pag meron kang kasama mag-celebrate sa tagumpay niyo. So, alam nyo guys, nakakatuwa. Nung na-meet ko si Asher, kasama niya nanay, tatay niya. They're all traders, diba? Nakakatuwa kasi talagang full support din talaga yung magulang niya sa kanya. Kaya nakakatuwa na andyan yung parents niya to support yung gusto niya sa buhay. And I hope talaga eventually, baka ito na talaga yung mga maging career path mo, nandito na sa trading. Kasi talagang, ako ang dami ko nakikita ng mga traders, especially sa Dubai, Sa Dubai, nandun talaga yung mga traders na talagang living their life as a trader lang. Talaga yun na yung lifestyle nila. And nakatira lang sila sa hotel. Kasi talaga yung pambayad nila doon, kinukuha nila sa trade nila. Sometimes kumagita sila in a day, mahina na yung 2,000, $2,000 US, $5,000 US, or even instant, they can get 18,000, 20,000. That's how they make like sobrang lavish ng lifestyle nila because they can afford talaga. Pero I hope yun na yung maging pathway mo din. Pero syempre, yung maging heart mo talaga is to help more people. Kasi sometimes, itong trading talaga will definitely give you a lot of money. However, depende pa rin yan sa puso mo. Siyempre, if you really want to use that opportunity to help other people, then economy is the best tool para makatulong sa mas marami, para mas ma-equip mo sila kung paano sila magkikita sa ganitong journey, sa trading natin. And ngayon, I want to know, how much are you earning so far with economy? Or like in trading and economy? So I guess po, let's say, nagkaroon na rin ako ng extra $1,000. Wow! Malaki na rin po yun, lalo na sa mga pamilya. Sa mga individual na gusto ng extra money, extra income. Saan ka pa makakita ng extra $1,000? Exactly, diba? So far, magkano pinakamalaki mong kinita sa trading mo? Malaking kinita ko sa trading ko is mga nasa... Ayaw sabihin sa nanay. Sabihin ko. Mga nasa thousands na. Thousands of dollars. Pero magkano na rin yung nasunog mo? Thousands Thousands na rin. na Malaki rin, rin. oo. So ano masasabi mo naman dun sa mga nasusunugan sa Forex? Nasusunugan sa Forex, mahirap po yan gawin mag-isa, lalo na kapag wala kayong mentor, walang nag-guide sa inyo paano gawin yan. Kaya nung nakita ko nga po yung vision ng company ito, gusto nilang tumulong sa mga taong walang idea, di ba? Mga taong, siyempre, nahihirapan na mag-aaral po sa trading. Mahirap kasi aralin yan. Yeah, oo. Hindi siya easy, pero ayun nga, nakita ko yung opportunity dito, sobrang ganda, madali kang matututo dito. Correct. Kang matututo. Diba? Hindi lang sa trading. Exactly. Pati syempre, leadership building, di ba, na-meet mo naman yung mga mentors natin. Talaga, we really deliver, learnings about, leadership, di ba, commitment, how you will be able to grow as a person, meron tayong mga self-development, which is very much essential. Para sa akin nga, mas mahal pa yung mga ganong trainings compared sa trading. Kasi trading is just like, aaralin mo na siya, 1, 2, 3, di ba? And then, everything is about emotions na. Para sa akin, ganun ng trading Madaling aralin yung trading sobra. As in talaga, it has a formula, like if 1 plus 1 equals 2. Parang ganun lang siya. If you will just follow that, you will receive this certain profit, diba? If you will just follow that. However, it's just more of about managing your emotions when it comes to trading. That is why we are creating this community, and then itong community na to will become your accountability partners. Diba? Once you have lost something, diba? Pag nasunugan ka, or even kapag meron ka mga bagong strategies na makakatulong sa'yo sa trading journey mo, share mo sa kanila para mas maging profitable din sila, and then magkakaroon kayo ng mga strategies. Kaya sobrang exciting talaga dito sa Japan, kasi dito sa Japan, sobrang daming traders dito, lalo na yung mga Japanese. So that's why nagkaroon kami ng mission to really help 10,000 families dito sa Japan, di ba? 10,000 Japanese families. Yes, Japanese families here in Japan. So yun na yung naging vision namin para makatulong din dito. Siyempre, nakatira sila dito, di ba? Malaking bagay din kung makakatulong tayo sa mga Japanese na, siyempre, yung emotional state nila, di ba? Siyempre, yung stress level nila medyo iba. And I've seen that problem here in Japan. And if you will be able to help more people to become more happy,
Diba? To have more financial freedom, time freedom, then definitely it will be easier for us to penetrate those people and help them. Diba? So ikaw, tingin mo, as a young man, ayan, paano ka makakatulong sa mga Japanese or even Filipinos here in Japan? Filipinos, I think kung ang isa rin sa mga pinaka-makakatulong tayo sa mga yung mga Pilipino dito kasi alam ko yung mga trabaho available for foreigners is limited lang din. So I think this is gonna be a big opportunity para sa mga tao na yon na gustong mag-iba yung buhay nila, gusto nilang kumita ng mas malaki, yung lifestyle nilang gusto ma-achieve nila. Ayun, at sa mga Japanese na tao naman, syempre dito kasi sa Japan masyadong overpriced yung mga ganyan. Kaya economy Sobrang affordable, sobrang no? affordable, hindi siya gano'ng kamahal. At yung tools na in-offer ng mga Japanese companies, same lang din. Pati hindi lang yun, dito meron pa itong kakasama. Oo, correct, diba? So meron tayong automation, meron tayong teaching about manual tradings, on how to execute orders, how to buy and exit, diba? Nandito na lahat actually, and sobrang mura nga lang talaga. That's why I highly suggest talaga na mag-attend na kayong kailan? Kailan po ba ang schedule natin? Ano ka ba? Meron tayo! So guys, hindi makaano. So guys, we would like to invite you this coming October 5, this Saturday na yun guys, kasi it's gonna be our pre-launching of economy. It's gonna happen in Shibuya. Yes! So sa Shibuya guys, doon tayo magkikita-kita, and of course, gagawin na natin tong massive talaga, kasi talagang mabubulusukin na natin yung mga traders dito sa Japan kasi marami pa tayong matutulungan of course and magiging profitable sa trading journey nila. Kaya I hope guys na makapunta kayo sa October 5 kasi doon tayo lahat magkikita-kita at doon na namin i-unfold lahat ng mga opportunities lalo na sa digital business, hindi lang sa trading, diba? Kasi pwede nyo palang inegosyo yung forex, pwede pala yun, diba? Kasi sometimes akala natin na mahirap yan, hindi ko naiintindihan yan, matanda na ako, hindi ko na kaya yan. It's just your limiting belief, alam mo yun, parang sa isip mo lang hindi mo kaya, pero in reality guys, sobrang ang dami rin may mga edad na yun na nag-trade na din. That is why talagang pag nagpunta kayo doon yung marirealize na grabe, I think this is for me. Dito na ako yayaman, dito na ako magkakaroon ng financial freedom, and dito na talaga ako magiging masaya finally sa buhay ko, diba? So guys, see you on October 5! Thank you, Usher! Bye-bye! Thank you very much!